So magandang araw sa mga nanonood ng videos na ito, no? At matagal-tagal din akong walang upload ng ganito patungkol sa ating three-wheelers, no? Kasi nakaraan nga may naghanap sa akin, sabi ba't wala na daw akong content about sa three wheels. Yung last content na napanood nyo is yung pinakita ko yung bagong digital speedometer na nabili ko para kay Buknoy. And yung pag-uusapan natin ngayon, so para wag natin patagalin, is some concerned people, ayan, ay nag-send sa akin ng memo na ito. And of course, yung na-reiterate daw sa lahat ng mga PNP personnel patungkol sa memo na nilabas ni DILG. Memorandum Circular number 2023-195 at recently lang to nilabas December 6, 2023. At ito daw ay napag-usapan ng mga nakikita nyo dyan sa screen. Dito pala, paano ba yan? Ito. Ayan, yan. Kita yun sa screen ng mga naka-address dito sa memorandum to. All provincial governors, city mayors, municipal mayors, punong barangays, tapos DILG regional directors, and chief of PNP and all other concerns. Ang subject ng memo na ito is reinforcement of the prohibition on tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs on national highways. Kaya nagkaroon ng concern yung ang nag-send dito kasi kagaya ko silang gumagamit ng Bajaj RE. Ngayon, in this memorandum, i-reinforce or patutupad muli ng mga LGU, dapat na daw ipatupad ang tricycle, pedicabs, and motorized pedicabs ban sa national highway. Yan. So, tingnan nga natin yung background ng memorandum na to. So, 1.1, tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs play a significant role in providing affordable and accessible modes of transportation for every Filipino, especially in areas where larger vehicles may not be practical or available. It has also been a good source of livelihood and income for thousands of Filipinos. However, ayan, 1.2, however, continued reports of tricycles and pedicabs operating on national highways, as well as incidents of accidents involving these modes of transportation along national highways remains a major concern of the government. For the year 2022, in Metro Manila alone, a total of 2,829 roads accidents involving bikes, e-bikes, pedicabs, and 2,241 road accidents involving tricycles were recorded. So, yun yung nagiging basis nila ngayon para muling ipaalala sa LGU na isa sa mga basis pala rather na yung memo ng DILG way back 2007 pa, so mamaya ibabasahin natin yun, about banning tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs. Yun yung nagiging basis, foundation basis nitong memorandum na to. Kasi nga noon pa man talagang pinagbabawal na ang tricycle, pedicabs, and motorized pedicabs sa national highway. Ngayon naman, in-reiterate na yun dahil isa sa mga condition na sinasabi na is yung bilang nung mga road accidents involving these bikes, e-bikes, tataka lang paano sila nasama, pedicabs, and yung accident involving tricycles. Kaya lang, kung medyo may nag-iisip yung nagbabasa nito to counter this, kung ang basis kasi, isa sa mga basis is yung mga nagkaroon o bilang ng disgrasya or accident nag-i-involve sa isang motor vehicle, palagay ko magna number 1 dyan yung 4 wheels at saka yung motorcycles, no? Ngayon ko. So, narinig nyo naman yan sa ibang content ko eh. So, another is Republic Act number 4136 or the Land Transportation and Traffic Code provides safety precaution to prevent said incident by providing restrictions and other traffic mechanisms. Section 9 of the said law specifies the permissible weights and dimension of vehicles unladen or with load in highway traffic. These weights and dimension may be updated from time to time as condition of public highways may warrant and needs of service may required. Sana nilagay din nila na nag-evolve din yung mga sasakyan. Okay, etc. Marami pa dito. Pursuant to Section 16, Chapter 2 of the Title 1 Republic Act of 7160, known as the Local Government 99, the local government units shall ensure the promotion of the welfare of the rich sample. Ito yung mga nagiging background ng itong memo na to. Okay, ito na pareho sa DRTC, sa ano, and then
July 1992, the guidelines issued by DOT explicitly states that safety reason no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheeler. Yun yung naging lagi nilang basis. However, the Sangguniang Bayan or Sangguniang Panlungsod may provide exceptions if there no other alternative route. Yun yung laging nagiging basis sa mga tricycle. Okay. So ano-ano pa yung mga DILG memo na yun. Ito nga ay 2007, 01, etc., etc. So, ito yung kanilang mga naging basis. Okay. So, sabi nila is in dulo, it is imperative therefore to issue this memorandum circular to remind the LGUs to strictly adhere in the policy and to take appropriate action resolving this issue. And para paikliin na natin. So, nag-worry yung mga three-wheeled vehicle users natin na private ha. Hindi ko sinasama yung public utility na three-wheeled vehicles kasi again, ang sinasabi natin kung yung inyong three-wheeled vehicles ay pinalinyahan ninyo under ng TODA. The TODA is Tricycle Operators and Drivers Association. Meaning, pinapa-identify nyo na yung inyong three-wheels as a tricycle. So, dapat na kayong sumunod sa patakaran for tricycle. And one patakaran ng tricycle na nag-i-exist under the DLG, no? At nire-reiterate nga si LGU kasi si LGU ang binigyan ng karapatan para magbigay ng prangkisa sa mga tricycle is that hindi sila pwedeng, yung mga tricycle, lahat na naka-under sa TODA, hindi sila pwedeng dumaan sa national highway. In exception, kung walang alternate road. Yan. Halimbawa, talagang yung pupuntahan na isang lugar ay wala siyang ibang madadaanan kundi yung national road. No? Yun yung kailangan bigyan ng pansin ng LGU na mabigyan sila ng madadaanan doon. And one thing nga is yung nilalagay sa kanila yung outer lane or the rightmost lane para makapunta sila doon sa isang lugar which is walang ibang dadaanan kundi talagang yung national road. Pero kung may alternate road, so doon sila dapat dumadaan. So ang worries ng mga gumagamit ng Bajaj REO, the three-wheelers na private, baka daw pati sila ay masama. Ngayon, balikan natin yung memorandum circular ng DILG way back to 2007. Palagay ditong, ang tawag nila, background, -01. So, nakalagay dito, ito yan. Ayan, basic consideration in the preparation of city or municipal tricycle pedicab franchise and regulatory ordinance or code. So, ito yung naging basis para sa mga LGU patungkol doon sa pagpapatupad nila in the tricycle and pedicab. Ayan. So, lalo na kung nasa batas din naman sa traffic code. Okay. Doon tayo sa terms and definition. Ano nga ba yung tricycle? Ano nga ba yung pedicab? At ano nga ba yung motorized pedicab na binabanggit lagi sa reiteration ng DILG na hindi dapat dumadaan sa national highway? Tandaan nyo, by technicality, dapat alam natin yung definition nun para malaman natin kung kasama nga ba tayo, mga three-wheeled vehicle users, dito sa dapat na pagbawalan sa national highway. So, tingin muna tayo dito sa definition of terms. This is angat natin ulit ha. DILG Memorandum Circular 2007-01. Ayan o. DIL, Department of Interior and Local Government. So, dinefine nila dito yung tricycle, pedicab, at motorized pedicab. So, tricycle, a motor vehicle composed of motorcycle fitted with a single wheel sidecar or a motorcycle with a two-wheel cab operated to render transport service to general public. Excuse me po. Uso talaga ubo ngayon, no? Kaya mag-iingat kayo. Lalo at malamig na ngayong December at uso na yung mga iba't ibang klase ng happy-happy, yan, party-party, inom ng malamig, inom dito, kaya nauuso yung ubo. So, ingat-ingat sa lalamunan. So, Tagalogin natin yung binabasa natin kanina. Tricycle daw, according sa definition of terms ni DILG, under ng MC, magulo yata yung buko, ayan.
And Memorandum Circular 2007-01, ang tricycle daw ay isang motor vehicle na binubuo, compose, ng isang motorcycle. Ayan. Pag sinabi nating motorcycle, yung dalawa gulong. No, motor, tawagin natin. Motorcycle na nilagyan ng single wheel sidecar. Yun yung tricycle. Another one. Or a motorcycle o isang motorsiklo o motor na nilagyan ng two-wheel cab, no? Two-wheel cab. Ito yung mga nakikita sa bandang Mindanao. Sabi ko na to sa nakaraang discussion ko sa video. Yung motorcycle nilagyan na parang jeep, yung cab sa likod na dalawa yung gulong. So naging apat yung gulong niya. Sa dalawa dun sa motorcycle, tapos yung sa cab. Tapos ginagamit siya, sabi dito, ginagamit para maging transport service sa general public. So yan yung definition ng tricycle. So kung titingnan mo yung ating three-wheeled vehicles, ay hindi naman motorcycle na nilagyan ng cab or motorcycle na nilagyan ng ganito. So may sarili siyang design. So kung titingnan mo, hindi siya nagpipit na ang tawag dito, defined as tricycle. So dun sa definition na binigay ng DILG memo, technically speaking, hindi makikita yung ang tawag dito, definition ng ating three-wheeled vehicles. So, yung tricycle na tinutukoy dito, isang motorcycle na nilagyan ng sidecar or nilagyan ng two-wheel cab and hindi counted doon. Technically, yung Bajaj, mamaya malalaman natin mas palalim. Sakit talaga ilalamunan ko eh. Another one is the definition of pedicab, a non-motorized vehicle composed of bicycle, bicycle naman o bisikleta, fitted with a single-wheel sidecar, or a bicycle with two-wheeled sidecar operated to render transport to the general public welfare. So, yun. So, merong namang malinaw na definition yung Memorandum Circular ng DILG na 2007-01 kung ano ba talaga yung tricycle. Kung technicality ang pag-uusapan natin dun sa mga nangangamba, eh hindi tayo kasama doon. One, that time na ginawa yung 2007 memorandum, eh wala pang Bajaj three-wheeled vehicles dito. Kailan naman na uso yung Bajaj three-wheeled vehicles. So, kung ang reiteration or ang basis ng memo ng DILG on banning tricycles in national road, ay hindi tayo talaga kasama doon technically. Para malaman nyo pa, lalo na kung bakit hindi natin pwedeng masabi, kasi may mga sabi, pag sinabi kasi natin tricycle, tatlo gulong. So, dapat malinaw daw yun sa atin na kapag tatlo gulong, tricycle. Hindi po ganun kasi may sariling category po ang motorcycle yung ating Bajaj three-wheeled vehicles. Babalik lang ako ng konti dun sa LTO. Ngayong binago ang license code ng LTO into A, A1, etc. Nakakategorize din kung ano-anong mga vehicle ang pwedeng imaneho ng bawat kategory na to. Doon sa category A1, tatandaan ninyo, may apat na klase ng vehicle, apat ang pwedeng imaneho. Yung category L4, which is motorsiklo na may sidecar at may disenyong bilis na lampas 50 kilometers per hour. That is the tricycle. Ayan. Kasi nilagay lang dito, uri ng sasakyan, tricycle. Paano mong tatawagin tricycle yung L6? Kasi may apat na gulong yan. Kung ang basis natin, yung bilang ng gulong, hindi dapat tatawagin tricycle ang L6 at L7 dahil technically speaking, ang disenyo nila apat ang gulong. Ayan. So yung L4, ito yung maliwanag na tricycle kasi motorcycle siya na may sidecar. Yun ang sinasabi sa definition kung babasahin nyo din sa video. No? Hindi ko lang ma-zoom. Ito, zoom natin. Ayan, no? L4, motosiklo na may sidecar ay may disenyo bilis na lampas 50 kilometers. While yung atin naman, L5 sa mga Bajaj owner, may tatlong gulong na simetrikong nakaayos at may disenyong bilis na lampas 50 kilometers. Yes, totoo naman, umaabot nga kung
nasa isang open road ng 60 to 70. Na experience ko na yun sa aking Bajaj. So dun sa code A1 na yan, so nakalatag naman yung mga uri ng sasakyan na pwedeng maningawin. Nakabukod po yung motorsiklo na may sidecar, na kung babalikan ninyo doon sa definition ng tricycle, doon sa memo ng DILG 2007-01, sila po yung talagang tinutukoy yung tricycle. Ano? So may definition naman. Okay? And then, lumabas din yung May 9, 2011, reiteration of operating conditions for tricycle and pedicabs. Ganun pa rin ang sinasabi nila. For safety reasons, no tricycle or pedicab should operate, sana nakikita yung ano ko, on national highways usually. So, binabanggit pa rin tricycle or pedicab. And then, dumating yung bago yung itong 2023 na memo. Ito yung kasalukuyang pandemic 2020-036. Ayan, subject, prohibiting tricycles, pedicabs, and motorized pedicabs from operating on national highway. Nabigyan ko na rin po ito ng vlog. Ayan, so ganun pa rin yung iniritten na for safety reasons, no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheels vehicle greater than 4 tons and where normal speed of, however, sangguniang pang barangay o sangguniang pang lungsod may provide exception is there if there's no alternative route. Yan. So, ganun pa rin naman. Ayan. Strictly ban of tricycles and pedicabs along all national highways. So, tricycle, pedicabs along national highway. To better ensure safety, no tricycles or pedicabs should operate on national highways utilized by four-wheel vehicles greater than 4 tons. Ayan. Wala namang nabago. Same. Alam niyo kung tutuusin, kung susundan itong mga DILG memo na to patungkol sa tricycle, ang talagang tinatarget nila dito is yung mga motorcycle with sidecar or bicycle with sidecar na ginagamit sa public transportation. Kasi kung babalikan mo dun sa 2007 memorandum, hindi ba nakalagay doon, a motorcycle composed of motor vehicle fitted with a single wheel sidecar or motorcycle with a two-wheel cab operated to render transport services to the general public, o ginagamit siya bilang isang public utility vehicle or transportation. So kung ang 3 wheels ganun ginagamit, susunod siya sa batas nito. Pero kung privately, wala namang sinabi na it's either privately or publicly. Totally, kung babalikan mo yung kanilang background na memorandum sa 2007, talagang yung i-reiterate yung bumabiyahe, kumbaga. And things na tinanong ko naman din sa mga enforcers natin, hindi lang malinaw pa sa LTO, na if gagamitin ko, alam ba, yung aking Bajaj RE to cross this kind of roads, may mga natanong naman ako na halimbawa sa Alabang, nasakop nila yung sa Pote Road. Tinanong ko yung enforcer, sabi sa akin, for privately use lang ba? Yes po sir, sabi ko ganyan. Wala naman daw problema kung privately use, kasi ang tricycle according to them ay yung mga ginagamit sa public utility vehicles o yung mga bumibiyahe. Pero kung privately use naman, di naman daw nila problema. So yun yung pagkakaintindihan by technicality means di talaga natin kasama, dahil kung babalikan mo yung Memorandum Circular 2020-2227 ng LTO, may sarili tayong category. Kaya nga tayo inirehistro, hindi na. Tandaan nyo ang tricycle, pag nirerehistro, ang nakalagay doon, motorcycle with sidecar. Pero ngayon, ang ating 3-wheel vehicles ay inirerehistro as car light motor vehicle. Hindi siya tricycle actually. Kaya ang babayaran din natin pag nag-renew tayo ng rehistro, mga kapatid, na gumagamit ng 3 wheels, ay pang kotse na. Hindi pang motor, katulad ng motorcycle with sidecar. Yun nga yung tinatanong natin sa LTO. You adjusted our fare for the registration, kapantay na ng car light motor vehicle, or ibig sabihin, kotse na. Bakit yung aming operation is nalilimitahan pa rin? Kung binago nyo na ang aming category as non-conventional vehicle at car light na
ang aming surcharge pagdating sa rehistro, dapat ang paggamit namin sa kalsada ay kapantay na rin ng car light. Why is it that parang ipinapantay pa rin kami sa tricycle? By category, di naman tricycle. Ganun yung question. No? Sana malinawan yung LTO dito kasi alam nyo, nagiging ugat lang naman ng problema nating mga gumagamit ng three-wheeled vehicles is that napakalaki ng gray area nung pagpapatupad ng batas patungkol sa three-wheeled vehicles. Kumpara natin, doon sa natanong ko sa enforcer sa Alabang, kasi madalas talaga akong nagbabiyahe dyan. Hindi lang dyan sa area ng Sapote Road. Kasi ang alam ko sa Philinvest, hindi sila pinapayagan. But sabihin ko lang sa inyo, tinanong ko mismo yung mga nagka-traffic security doon sa Philinvest. Hindi naman daw nila sinisita yon. Lalo na private vehicles, wala silang problema. And then yun nga yung traffic enforcers na natanong ko, hindi rin naman daw problema sa kanila yun as long as private. Ayun. So okay sila sa paggamit ng three-wheeled vehicles. But may mga naririnig akong issue katulad dyan sa Las Piñas. Although sinabi ng Bajaj na malinaw naman sa kanilang okay daw sa Las Piñas ang Bajaj, may nanguhuli daw dyan. Excuse po. At yung dyan sa area ng Valenzuela, boundary Bulacan, may tricycle ban daw dyan. At nadadamay yung mga privately owned na three-wheeled vehicles. Hindi sila pinapayagang mag-transverse dyan. So, dapat mailiwanag siguro sa marami, lalo na LTO. Sinabi nyo na yung katulad ng ganitong vehicle ay registered na under non-conventional vehicle. And ang rate na binabayaran sa registro are car light na, hindi na motorcycle. So, dapat yung rights nitong mga ganitong klaseng vehicle malinaw. Na hindi na kami katulad ng tricycle na pang ano lang, pang dito-dito lang. So, another thing, bago ko lumawig. Kasi halimbawa kung ang sasabihin nyo, lahat ng three-wheel vehicles ay tricycle, no? So, dapat kasama tong pagbabawalan sa National Highway, yung Spider Can-Am. Kung matatandaan nyo, ito po yung motorcycle, three-wheeled vehicle na ginamit na ni former President Digong nung umuwi siya sa kanila. At nakakadaan po yan sa expressway. At dapat, yung mga ganitong klase din ng vehicle galing sa Yamaha, yung tinatawag na Tri-City, ay hindi rin dapat pinapayagan sa National Highway kung sila ay categorized as tricycle dahil ang katwiran ng iba, basta 3 gulong, tricycle. Dapat ito at ito na nagkakahalaga ng milyon ay hindi pinadadaan sa National Highway. Pero dumadaan sila, nakakadaan pa nga ito ng expressway. Meaning, may ibang kategory itong mga to as a vehicle. Ngayon, kung sasabihin nyo sa akin is, this is a motorcycle, ang pagkakaalam ko sa definition ng motorcycle, two-wheeled vehicles. Pag three-wheeled vehicles na, iba ng kategorya. No? So, yun. Another thing, na siguro kung mapapanood to ng mga taga DILG at kung ano pa man, i-update na nila yung memorandum circular patungkol sa dito. Kasi hindi rin naka-reiterate dito ang mga e-bikes at e-trikes. Eto, gaya nung diniscuss ko na nakaraan, yung LTO-AO 2021-039 ay nag-i-indicate ano-anong mga e-bikes at e-trikes ang pwedeng dumaan sa highway. Most of that katulad lang din ng tricycle. At ano-ano yung mga dapat nakarehistro at hindi pwede namang hindi rehistro, at aling mga e-bikes yung mga dapat may lisensya yung nagmamaneho. So with that kind of memorandum by LTO, dapat nag-a-update na ang DILG na hindi lang nakatuon doon sa tricycles at pedicabs. Dapat isama na rin kasi si e-bike dahil may nag-i-exist na administrative order galing sa LTO, no? Dito sa Binyan, so pinatutupad na siya under the local ordinance. Kung ano yung mga dapat iparehistro, ano yung dapat na binamaneho, na dapat may lisensya yung nagmamaneho. So medyo obsolete na yung nagiging parang basis nung provision ng tricycle, pedicabs, kasi dapat maidagdag na yung e-bikes. At magkaroon na rin ng malinaw na patakaran
Dapat siguro mag-usap-usap sa LTO, DILG, tsaka si MMDA patungkol kasi may mga nag-i-exist na ngayon na 3-wheeled vehicles. Ang gulo-gulo pa kasi bakit yung Bajaj hindi pwede pero yung mga ganitong klaseng 3-wheeled vehicles pwede. Ano ba yun? Ang category ba natin ay depende sa presyo ng sasakyan, ganun. So dapat magkaroon tayo ng ng malinaw na patakaran diyan. Hangga't hindi yan na-address yung linaw ng lahat ng mga yan, lahat yan ay magulo, wala sa ayos, at magkakaroon ng kalituhan sa pagpapatupad at magkokosyon ng abala sa marami. Balita ko nga, may nag-comment sa akin, hindi ko lang na-screenshot, no. Sa Caloocan daw, kung gagamit ka ng 3-wheeled vehicles, kinakailangan mo daw magbayad sa kanila ng sticker, I don't know, parang permit na good for 1 year. I don't know kung yun ay legit. Ang alam ko lang, yung sa Nabotas, nag-comply sila sa akin, they are referring to the use of e-bikes, e-trikes. Pero pagdating sa ganitong wala silang malinaw na mandate. Kasi kinukulit ko sila kung yun bang Bajaj RE na fuel ang nagpapatakbo, hindi battery, ay kasama doon. So wala silang direct na sinagot sa akin. Nandun naman sa video yung ginawa ko dati. So di ba ang gulo ng pagpapatuwad sa Valenzuela, doon sa MacArthur Highway ba yun na hindi daw nila binabayagan kahit yung privately owned vehicles na Bajaj kasi kasama daw siya sa tricycle ban, which is kung titingnan mo naman by technicality, saan? No, magulo. So dapat siguro mag-uusap-usap sa LTO, si DILG, si MMDA at kung sino-sino pang mga dapat mag-usap. Magkaroon ng mas malinaw na patakaran patungkol dito kasi hangga't magulo to, lahat sakit ng ulo. Ngayon, kung hindi na mapapayagan ng paggamit ng ganitong Bajaj RE, sana umpisa pa lang hindi nyo na pinayagang mag-market yan sila sa Pilipinas. Kasi ang dami nang kumuha ng sasakyan eh. Yung iba ginagamit for private use, tapos hindi lang din magagamit pala ng maayos. Yung halagang 200,000 pwede na makabili ng 4 wheels. And of course, sa ibang pamilya, mas pipiliin nila yung makatipid sa isang sasakyang magagawa din naman yung nagagawa ng 4 wheels at the same time tipid sa gasolina, tipid sa maintenance, 'di ba? So, tsaka hindi naman siya sabi nga nung kausap ko kahit anong sasakyan ang dalhin mo, kung takaw disgrasya ka talaga at balahura kang mag-drive, madidisgrasya ka. So, yun lang siguro. At uulitin ko, technically speaking, sa lahat ng mga memorandum circular na nabasa ko patungkol sa banning ng tricycle at pedicab sa highway, hindi naman malinaw na binabanggit ton kasama ang Bajaj RE na ginagamit in private. So, maraming mga probinsya natatanong ko, hindi naman daw kasi kasama sa tricycle ban. But the point is, nagkakaroon talaga ng concern yung ibang gumagamit 3-wheeled vehicles kasi nga, may mga lugar, sinasama sila sa tricycle ban. May mga lugar, hindi sila sinasama. Hindi ba dun sa CDO? Although wala naman sa ang tawag ito, may term sila sinama nila sa kanilang local ordinance yung pagbabawal ng ganun, which is kung titingnan mo naman tong banning ng tricycles, pedicabs by the law, hindi naman talaga kasama kasi nga the time na ginagawa yung batas wala pa namang ganyang klase ng sasakyan dito sa Pilipinas. So I think on my point of view, sa akin in the technicality ng mga memorandum circulars, hindi talaga kasama ang 3-wheeled vehicles on banning of national highways. Pero wag kayong magsaya kaagad dahil meron tayong sa memorandum 2020-2227 meron nakalagay doon na operation of this particular vehicles. Saan lang sila ulit pwedeng mag-operate? 1, secondary national highway sa outer lane. Ayan, outermost lane. Pero kung naglagay si LGU ng tinatawag na alternate road, patungkol sa mga L5, L6, and L7, dun tayo dadaan. Ngayon, kung ang LGU naman ay nagpo-prohibit na dumaan ang mga vehicle na ganito, wala pong magagawa tayo doon dahil kinikilala po yun ng memorandum ng LTO. So mag-pray tayo na magkaroon ng mas malinaw na pamantayan ng LTO, DILG patungkol sa atin.
Alam niyo, minsan kung tutuusin ako, parang nawawalan na rin ako ng gana gumamit ng three-wheel vehicle. Kasi hindi lang dahil sa mga ganitong usapin, kundi parang lagi akong nadi-discriminate. Makwento ka lang although mahaba na yung video. Noong nakaraan kasi may pinuntahan ako. Ako ay pinatawag ng isang mataas na opisyal dun sa opisina na yon. Kasi meron akong aasikasuhin sa kanya. So nagpunta ako, nagparking ako dun sa parking course. Meron yata daw VIP dumating. So nilapitan ako ng gwardiya kung pwede daw ilipat ko yung parking. Sabi ko, bakit naman ka ako? Open parking naman to. Kasi daw doon paparada yung mga VIP, ganito ganyan. Sa dami na nakaparadang sasakyan doon, ako yung nakita niyang palilipatin. Sabi ko, yung ibang sasakyan, hindi, ikaw lang po yung palipatin ko, sabi ng gwardiya. Hanep, di ba? Ngayon, sabi ko, boss, pinatawag ako ng bossing ninyo tapos nag-aantay lang naman ako dito. Hindi na siya umimik, pero nilipat ko pa rin yung budget ko para walang usapin. Kaya lang parang, alam mo, every time kung saan talaga ako nagpupunta, lagi siyang discriminated. Piling ata ng mga tricycle driver. Ewan ko kung nararanasan nyo ng ibang kapwa ko budget user. Pero syempre, love ko pa rin yung aking budget si Buknoy kasi tipid na sa gas. Ayun. At nagagawa rin naman yung nagagawa ng kotse. At minimum expenses sa maintenance at saka yung parking space. Siguro kung merong paglilinaw ang DILG, ang LTO patungkol dito sa nilabas nilang memorandum na bagong-bago lang, ay abangan natin at pag-uusapan yung susunod. Pasensya na kayo, tapusin ko na yung video, napahaba na nga and medyo masakit na rin kasi nalamunan ko. Uso ngayon mag-iingat kayo. Siguro kung may tanong kayo, lagay lang kayo ng tanong dyan sa comment section. Try nating masagot sa mga susunod nating videos. Maraming salamat, si Kuya Dens. At in-reiterate sa inyo yung aking naiintindihan. Yung aking naiintindihan. Sana nga kung may mga taga-LTO ang nanonood dito or taga-DILG or expert sa mga ganito, tulungan nyo kami kasi ang hirap We are, tawag dito? Gusto namin magkaroon ng linaw patungkol sa ganito pero hindi pa kami nabibigyan ng linaw. May giging na, may first step na yung nangyari sa LTO paglabas ng memo 2020-037 ay 2020-2227 pala. Sorry. First step. Pero mas maganda siguro kung may lilinaw pa doon sa memorandum. Maraming salamat, Kuya Dens. Signing off.